magandang umaga po sa inyong mga kapatid. Tayo po ay tumayo at samahan niyo po ako sa ating pambungat panalangin. And let us acknowledge the presence of the Holy Spirit. Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, God. Lord, maraming po salamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin ng isang napakagandang araw, Panginoon, upang kami ay malayang makarating dito sa iyong bahay-sambahan. Panginoon, maraming salamat din po sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin na narito ngayon, na handang makinig ng iyong mga banal na salita. Panginoon, samahan niyo po kami sa gawain nito ngayong umaga. Kayo po ang mahayag at ang kaluwalhatian niyo po, Panginoon, ng mataas. Lord, nasa mo dinadalangin po sa inyo sa oras na ito. Yakapin mo po kami, Ama, kami na iyong mga anak na nakakakilala sa iyo, Panginoon. Ano man po ang dalahin ng bawat isa sa amin sa oras na ito, Panginoon, ito man po ay karamdaman o problema o ano man po, Panginoon, aspeto ng problema sa bawat isa sa amin, sa buhay namin, Lord. Itinataas ko po ito sa inyo, Panginoon, sa sandali ito. Lord, ganun din po sa sandaling ito, sa oras ng aming gawain. Itinataas ko rin po sa inyo ang aming buting pastor na tatayo sa kalagitnaan upang magpahayag ng iyong banal na salita. Panginoon, puspusin mo po siya ng iyong walang hanggang talino, O Lord. Bigyan mo po siya bigyan niyo po siya ng wisdom, O Panginoon, upang ang bawat salita na kanyang ibabahagi sa amin ay magkaroon ng buhay na magmumula sa iyo. Lord, ikaw ang mahayag. Ang tinig mo ang aming marinig at ang labi mo po, Panginoon, ang magwika. Panginoon, ganun din po, itinataas po sa inyo ang lahat ng manggagawa, Panginoon, ng sambahan ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, ang music ministry, Lord, naaawit at magbibigay ng parangal sa iyo, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila ng anointing power, O Lord, na sa bawat pag-awit, sa bawat kataga ng awitin na kanilang aawitin, Panginoon, ikaw po ang mahayag at ikaw po ang papulihan, Panginoon. Salamat, Ama, sa umagang ito muli. At salamat dalangin ko po sa inyo na mga kapatiran na wala pa sa oras na ito, Panginoon. Alisin mo po ang mga balakid, alisin po ang mga hadlang nang upang sa ganon sila po ay makarating din sa tahanan ito at makasama namin sa pakikinig ng iyong mga salita. Ama, maraming po salamat at alam po namin na bawat isa sa amin ay uuwi na dala ang kapayapaan, dala ang solusyon sa lahat ng problema na dala-dala namin sa sandaling ito. Maraming salamat po, Ama, at ang lahat ng ito ay samot dalangin po sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Are you all feeling blessed? Amen. Pakibati nga po ang mga nasa kanan, kaliwa, unahan at likod at pakibati po sila ng isang magandang umaga, kapatid. Amen. Tayo po dito, magkakapatid sa Panginoon ay nagkatipon-tipon muli upang papurihan natin ang ating Panginoon. At sa umagang ito ay ating aawitan ng ating Panginoon. At hayaan niyo po akong basahin galing sa Book of Psalms, chapter 23, verse 6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Naniniwala po ba kayo na mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay? Amen. Amen. Hindi po sinabi dito na ang kabutihan ng Panginoon ay matatapos mamaya, bukas o sa isang araw, sa susunod na linggo, kundi itong kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay ay dadalhin natin at matatamo natin all the days of our lives. Amen? Amen.
Amen. Dahil natanggap na natin ang kabutihan ng ating Panginoon, bakit hindi natin palakpakan at ating aawitan ang ating Panginoon pagkat siya'y mabuti. Amen and amen. Palakpak po natin ang ating mga kapatid. Jesus, you're good to us. To you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy and all your faithfulness. Of your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord. Always Lord, to your best. but your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord. Always and forever. Yes, Jesus. Tuloy natin mabuti ang ating Panginoon. Lord, we will come to you. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known mighty I will ways. remember. Yes, Your mercy, Lord, your faithfulness, God, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. God, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord. I will remember your mercy and all your faithfulness. I will remember your mercy and all your faithfulness. I will remember your mercy and all your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will remember your mercy and all your faithfulness. I will remember your mercy and all your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Yes, Jesus. Always and always, araw-araw namin ang tanggap. Thank you for it, Jesus. Yes, Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Jesus! Napakabuti mo sa aming mga buhay. At patuloy po nating awitan ang ating Panginoon.
praise our Father in heaven. Alam po natin na sa ating mga pamuri, nadadakila po ang ating Panginoon. Kaya sabay-sabay natin awitin ang tatak ito. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May justice bow to Jesus. May justice bow to Jesus. As the people turn From the mountains, from the mountain to the valley, give our praises, rise to you. From the heavens to the nations, give our spirit, new may your light May your light shine in the darkness. as we walk before the cross. As we walk before the cross. May your glory fill the world. As the water overseas. From the mountains, From the mountain to the valley, give our praises, rise
praises. Hear our praises. Rise to you from the heavens to the nations. Hear our singing. Fill the air. Yes, Jesus. Naman natin ang ating Panginoon. Ang sayang magpuri sa ating Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Amen. The goodness of our God will always follow us for the rest of our life. Kaya patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Kailanman hindi natapos ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ating papurihin ang ating Panginoon mula sa puso. Kung ano man ang dalahin na mayroon tayo ngayong araw, mga struggles, hidden battles, hindi natin sinasabi sa iba. May this time remind you to surrender to our God. Napakabuti ng ating Panginoon. Talang ko naririnig ka niya sa oras na ito. Kaya kung ano man gumugulo sa isipan mo, itaas mo ito sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Let's adore the name for God. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yes, Jesus, we glorify your name. Yes, Lord. Oh, Jesus, your name is great. Oh, your name is great. Let's lift our hands to our God. Let's glorify His name. Yes, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand from the moment that I wake up, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful, Lord Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Let's continue to praise my God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest nights. Ang iniwan, Panginoon. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I've known you as a son. And I have been in the goodness. Oh my God. And all my life you have been faithful. Oh my God. You have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Sa pawisan natin ating Panginoon. And all my life you have been faithful. Oh, you have been so, so good. Every breath
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, yes, Jesus, with all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. It's running after me, Jesus. It's running after, it's running out, it's declaring our life. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Ating tinig lamang ang maririnig. Let's declare. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sa ating pagkakataon. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. We praise your name. You are good, you are good. Yes, Jesus, let's receive the goodness of the Lord. Yes, Lord, we sing oh, we sing, Lord. You are good, you are good. You are good, you are good, Jesus. Let's receive the goodness from the Lord. You are good, grace, love, mercy, grace, love, mercy. Oh, yes, Jesus. We receive your goodness. Thank you, Jesus. Thank you. All praises and glory is to the Father alone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Sa malakas, the blessing shout.
Lord all the best clap offering that we can do this morning. Hallelujah. All over the place, just lift your praises. Come on, just clap your hands and just welcome Him. Welcome the presence of God in this place. Just close your eyes and clap your hands and thank Him. We bless you, Lord. We bless you, Lord, in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y lahat. Sa bawat kilos mo ako ang nasa isipan. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Sabay-sabay po tayo. Pag-ibig mo, Kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo, kailangan sa biyaya mo. All together we sing. Sa kaya mo, ako'y nabago. higit sa kailangan ko, Panginoon. Buti mo, pag-ibig mo, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo, kailangan sa biyaya mo, sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, buti mo. I will ask the backup singers to sing with me. Hallelujah. Let's sing this song all together. Sikat ng araw, pagmamahal mo'y naman. Sa ilalim ng ibig ng iyong mga kamay, anumang pagsubok o
pag-ibig mo, kalakasan ko. Hindi nagbabago, O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon. Minsan paalayan po natin ang palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ang Panginoon. Yakapin nga po natin ang ating katabi. Sabihin natin sa Kanya, iniibig ka ng Diyos. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Nagpapalakas. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo at tayo po ay magsasalita ng pagbabasa. Atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay atin pong hinango sa aklat ng Salmo, Kabanata 3, talata 1 hanggang 8. Sa atin pong pagbasa, mauuna po ang mga lalaki at susunod naman ang mga babae. Verse 1, mga lalaki. O Panginoon, napakarami ang aking mga kaaway. Marami ang nagsisibangon laban sa akin. Verse 2, mga babae. Marami ang nagsasabi tungkol sa akin, wala na siyang kaligtasan sa Diyos. Verse 3, mga lalaki. Subalit ikaw, O Panginoon, ang aking kalasag, ang aking kaluwalhatian na siyang nagpapataas sa aking ulo. Verse 4, mga babae. Ang ako'y tumawag sa Panginoon, sinalot niya ako mula sa kanyang tungkol. Verse 5, mga lalaki. Kung ako'y mahihiga sa pagtulog, muli akong nagigising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Verse 7, mga babae. Verse 6. Verse 7, mga lalaki. Bumangon ka, O Panginoon, iligtas mo ako, aking Diyos, sapagkat sinampal mo ang lahat ng aking mga kaaway, nilagas mo ang mga ngipin ng masasama. Verse 8, sabay-sabay po tayong lahat. Nasa Panginoon ang kaligtasan, sumainyong bayan nawa ang inyong pagpapala. This is the word of the Lord. Tayo pong lahat ay magsitungo at tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos ngayong umaga. Ang biyaya po ng Panginoon ay kalat sa ating kalagitnaan at ang biyaya po ng Diyos ay sapat sa ating mga pangangailangan. Gaano man po kalagim ang ating pinanggagalingan ngayong umaga, gaano man po katindi ang ating mga pagsubok sa buhay, ang biyaya po ng Diyos ay sapat, higit, at patuloy na dadaloy sa ating mga buhay. At ang Diyos ay hindi madamot sa pagbibigay niya ng biyaya na ating kailangan. Kaya ngayong umaga, tanggapin po natin ang kanyang mga biyaya. Salamat, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po'y nagkatipon upang pag-aralan ang iyong mga salita, sapagkat ang iyong mga salita, Panginoon, ang aming pong kalakasan. Spiritong Banal, kayo po magturo sa amin, sa aking pong kawalan. Boses niyo lamang po ang mapakinggan ngayong umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa tanging pangalan lamang ni Jesus, ang lahat po ng mga hinirang ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating buhay at tunay na Diyos. Amen. Nitian natin ang ating katabi at sabihin mo sa Kanya, ang gwapo mo ngayon, ang ganda mo ngayon. Blessing shout naman dyan! Purihin ang Panginoon. Pwede na po kayo maupo, brothers and sisters.
Sino po sa inyo ang nakaranas ng food poison? Taas ang kamay. Parang lahat, ano? 2 weeks ago, sumakit po ang aking tiyan. Kung ano-ano kasi ang kinain ko nung araw na yon. Nagbuko juice ako, nag-soya milk, at dahil maulan, nag-spicy soup ako, at kung ano-ano pa ang aking kinain. Aba, noong madaling araw, eto na. Labas-masok ako sa CR, at talagang ang sakit ng tiyan ko. Sirit. Bago magtanghali ay nilalagnat na po ako. At pakiramdam ko, ako ay nasusuka. Mukhang tama ang aking iniisip ng mga oras na yon. Dahil labo-labo ang aking kinain, hindi kinaya ng aking tiyan, na food poison ako. Pero suspense ako. Ang totoong salarin kung bakit sumakit ang aking tiyan, buko juice. Buko juice. Kaya mga kapatid, napakahalaga talaga na binabantayan natin kung ano ang ipinapasok natin sa ating sikmura. Dahil kung hindi natin ito babantayan, pwede talaga tayong malason. Sabihin nga natin, poisoning. Mga kapatid, hindi lamang po ang ating tiyan ang pwedeng ma-poison. Ang ating pong isip, pwede ding ma-poison. Pwede ding malason. Kaya napakahalaga ng ating pong mga isip ay ating inaalagaan at binabantayan natin kung ano ang ipinapasok sa ating isip. Dahil kung hindi po natin babantayan ang ating mga isip, maaari itong mapuno ng nakakalasong takot. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit ang pamagat ng mensahe na aking ibibigay ngayong umaga ay akin pong pinamagatang. Basahin po natin sabay-sabay. Huwag ipalason ang isip sa takot. Do not allow your mind to be poisoned by fear. Kapag ang ating pong isip ay nalason ng boses ng takot, tayo ay magiging taranta at halos mabaliw-baliw tayo kakaisip. Nagkakaroon din tayo ng mga extreme na thoughts at pag-aalala na higit sa sapat at higit sa nararapat. Yung tuldok na problema, nagiging kagaya ng building ng SMDC na tayo. Basahin po natin sandali kung anong sinasabi ng Biblia patungkol po sa takot. Dito po sa Salmo chapter 3, verse 1. Ang sabi ng salita ng Diyos, O Panginoon, napakarami ang aking mga kaaway. Marami ang nagsisibangon laban sa akin. Mga kapatid, yan po ang epekto ng maling kaisipan sa atin. Nakafocus tayo at napopokus tayo sa laki at dami ng problema. And then ang sabi po sa verse 2, marami ang nagsasabi tungkol sa akin, wala na siyang kaligtasan sa Diyos. Yan naman po ang katangian ng takot. Inilalayo tayo sa kalooban ng Diyos, inilalayo tayo sa kagalakan, inilalayo tayo sa pagliligtas ng Diyos. We become hopeless. Ipinapaisip sa atin ng takot na wala ng tulong na dadating mula sa Panginoon. Kapag tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng takot, hindi natin makita ang mabubuting bagay, kundi puro mga kalagim-lagim na bagay ang nakikita natin. Yung worst. Yan po ang naglalaro sa ating kaisipan. At kapag tayo po ay nasa ilalim ng takot, ang nagiging focus natin ay yung kasalukuyang problema. Nakatitig tayo sa problema. At nalilimutan natin na mayroong inilalaang magandang hinaharap, magandang future ang Panginoon sa atin. Everybody say, fear. Fear. Ulitin natin, fear. Fear. At pag tayo po ay napupuno ng takot, sinasamantala po yan ng dyablo. Palalalain ng dyablo ang ating mga imahinasyon sa ating mga isip. Kung dati ang ating isip ay black and white lang,
ang pagtingin sa problema dahil po sa Diablo nagiging multicolor, nagiging 2D, nagiging 3D, at nagiging 4D at 5D pa nga. Nagiging multicolor ang problema. Sipon lang talaga ang sakit mo, pero kayang palabasin ng Diablo na may tuberculosis ka. LBM lang talaga ang problema mo, pero dahil tinatakot ka ng Diablo, iisipin mo may colon cancer ka na. That is the voice of the devil. Pinapalala ang takot sa ating isipan. Sabihin mo sa iyong katabi, kamusta ang isip mo, kapatid? Kaninong boses ang nagahari dyan? Sabihin mo sa kanya, kaninong boses ang nagahari dyan? Ang sabi po ni Max Lucado, fear is a principal weapon in the arsenal which Satan uses to make mankind unhappy. He who fears loses his strength for the combat of life in the fight against the devil. Si Satanas daw ang ating kalaban ay mayroon pong pangunahing armas, principal weapon laban sa atin upang tayo po ay hindi maging masaya araw-araw. At ano daw ang kanyang principal weapon? Fear. Sabihin nga natin, fear. At ang isang tao daw, kapag siya ay nabubuhay sa ilalim ng takot, nawawalan siya ng lakas. Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung ang itsura ay lupaypay. Okay lang kung lupaypay siya dahil puyat. Okay lang kung lupaypay siya dahil pagod. Pero meron po mga tao na kaya nang lulupaypay hindi dahil sa kulang sa nutrisyon. May mga tao po nang nanlulupaypay hindi po dahil sa kulang lamang sa tulog. May mga tao po na nanglulupaypay kasi sila po ay natatalo ng takot, natatalo ng masamang damdamin. At hindi nila namamalayan, iginugo po sila ng Diablo. But praise be to God. Sa presensya po ng Panginoon, may kalayaan. Kaya ngayong umaga, naniniwala ako, papalayain tayo ng Panginoon sa armas ng kaaway. We are free from all fears. Amen? Tell someone beside you, God is with you. Alam niyo, napakarami pong takot na pwedeng danasin ng tao. May mga tao na takot sa kinabukasan, may mga tao na takot sa 15 at 30, may mga tao na takot sa ipis, may mga phobia po tayong lahat. At pinapalala, ina-alleviate po yan ng ating kaaway. But if the Lord is in us, and the love of God is in us, naniniwala po ako, walang takot ang pwedeng makagapi sa atin. Amen? Sa nga munang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Tingnan po natin ang solusyon sa takot. Dito po sa verse 3, ang sabi ng salita ng Diyos, subalit ikaw, sino daw ang solusyon sa takot? Ikaw, ang Panginoon. Subalit ikaw, o Panginoon, ang aking kalasag, ang aking kaluwalhatian na siyang nagpapataas sa aking ulo. Mga kapatid, hindi po natin mapipigilan na ang takot ay sumagi sa ating isip. Bilang tao, sasagi at sasagi sa isip natin ang takot. Pero mga kapatid, huwag nating hayaang mamugad at mangitlog sa ating isip ang takot. At kagaya po ng talatang ito, ilipat natin ang ating isip sa mga katangian ng Diyos. Pag alam natin ang katangian ng Diyos, wala pong puwang ang takot sa atin. Diyan po sa verse na yan, nabanggit ang tatlong katangian ng Diyos na kailangan alam natin, na kailangan buhay sa ating kalooban upang malabanan po natin ang takot. Una, pinapakilala ang Diyos bilang ating kalasag. Pangalawa, ipinapakilala ang Diyos bilang ating, at panghuli, pinapakilala ang Diyos bilang siya na nagpapataas ng ating ulo. Let us break down each item one by one. Tingnan po natin yung salitang kalasag. Pinakilala ang Diyos bilang ating kalasag. Ano pong ibig sabihin ng kalasag? Ang ibig sabihin, ang Diyos ang ating protection. Sabihin nga natin, protection. Ang ganda po ng pagkakasabi sa English verse. Ang sabi, but you, Lord, are a shield around me. God's protection is all around us daw. God's protection is all encompassing.
Pinapaligiran tayo ng kanyang proteksyon at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tell someone beside you, the Lord will protect you. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pangalawa pong katangian ng ating Panginoon na ipinapakilala sa verse na yan. Ang sabi dyan, ang Diyos ang ating kaluwalhatian. He is our glory. Ano pong ibig sabihin na ang Diyos ang ating kaluwalhatian? Ang ibig sabihin po niyan, ang Diyos ang pinagmumula ng ating katanyagan. Ang Diyos ang pinagmumula ng ating karangalan. Siya ang pinagmumula ng ating kabantugan at pinagmumulan ng ating dangal. Nawalan ka ba ng dangal? Napahiya ka ba? Pinagtatawanan ka ba? May mga tao bang nagmamarites sa likod mo at sinisiraan ka? Kapatid, ang Diyos ang iyong kaluwalhatian. Siya ang magtatanyag sa iyong pangalan. Isang malakas na amen sa lahat ng napahiya. Amen. Amen. So ibig po ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging bantog. Kaya kapatid, kung ikaw ay notorious noon sa kasamaan, kaya kang gawing bantog ng Panginoon sa kabutihan. Ang lahat ng nananalig, pumalakpak sa ating Panginoon. Meron pong kasabihan ng mga Pilipino, yung pong tawag na basa ang papel. Alam mo pong ibig sabihin ng basa? Basa na ika ang papel ko. Ibig sabihin ng sirang-sira na ang pangalan. Ano ho? Pero nakakatuwa, pinapakilala sa atin sa verse na ito that God is our glory. He can make our name great once again. Amen? Hintay lang kapatid, makikita mo sa paglipas ng panahon, God will reform. God will make your reputation good one more time. And finally, dyan po sa verse na yan, pinapakilala ang Panginoon bilang siya na, ano po? Nagpapataas sa aking ulo. Hindi po nagpapalaki ng ating ulo. Ano? Dahil ibig sabihin, kaasbagan. Hindi po. Ang sabi po dyan, ang Lord ang, ibasa man siya ang nagpapataas ng ating ulo. Sa English po, ang pagkakabigay ng mga words ay, He is the lifter of our heads. Ano pong kahulugan ng God is the lifter of our head? Sabi po ng isang pastor na si Josh Powell, God is a lifter of my head. This signifies that David is in a situation that is causing his head to fall. Fall because of weariness. Fall because of attacks against his life. Fall because he is alone. So yun po ang kahulugan ng God is the lifter of our heads. Minsan daw ang ulo natin ay bagsak na bagsak dahil sa kalungkutan. Hindi ba kapag tayo minsan ay nagdadala ng natin talagang bagsak ang ulo natin? Naug-ug na lang tayo. Pakiramdam natin tayo ay nag-iisa. At pag may mga pagkakataon po sa buhay natin na pakiramdam natin bagsak na bagsak ang ating mga ulo, God promises He is the lifter of our heads. Siya ang nagtitindig sa ating mga mukhang bagsak. Ginagawa niyang kagalakan ang ating mga kalungkutan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Tingnan nyo nga ang inyong katabi kung bagsak pa ang ulo. Pastor, bagsak ang ulo kasi anto. Okay lang yan. Amen? Pero may mga tao po na bagsak ang ulo, hindi po dahil anto. May mga taong bagsak ang ulo dahil talagang sila ay lungkot na lungkot. At hindi po nila kayang tanggalin ang kalungkutan. And the Lord promises, God is the lifter of our heads. Amen? Sabi po sa verse 4, nang ako'y tumawag sa Panginoon, sinagot niya ako mula. Okay? Nang ako'y tumawag sa Panginoon, sinagot niya ako mula sa kanyang bundok na banal. Doon po sa ibang salin ng Biblia, ang salitang ginamit ay hindi po tumawag. Ang salitang ginamit ay umiyak o ngalngal. Sige nga, palitan natin yung word na yan ng ngalngal. Okay? Nang ako'y ngalngal sa Panginoon. So yun po ang sinasabi ng writer. Kaya malamang-lamang ang pasanin po ng sumulat ng verse na ito ay hindi na niya talaga makaya. Dahil siya daw ay ngalngal sa harapan ng Panginoon.
Sabi po ng ilang commentator, ang ibig sabihin ng words na ginamit dyan na sinagot niya ako mula sa kanyang bundok na banal ay ito po, pagtugon ng Diyos sa isang mabiyayang paraan. Ibig sabihin, tayo pong lahat ay hindi karapat-dapat. Tayong lahat ay marupok, natatakot, nawawala ng pananalig. Pero sa kabila ng ating karupukan, ng ating mga damdamin, sa kabila po ng ating mga dasal ay marupok, ang Diyos daw ay sumasagot sa atin ng mabiyayang paraan. Amen. Tumutugon ang Panginoon sa ating mga pag-iyak, sa ating mga pagtawa, sa ating mga pagngalngal sa Kanya. Napakaganda po ng sabi ng Lutheran Study Bible. Ang sabi po ng Study Bible na ito, nung isulat ni David ang mga verses na ito, isinulat niya ito. Okay? Nung isulat ito ni David, may mga kaaway siya na nagsasabing hindi siya ililigtas ng Panginoon dahil sa kanyang mga kasalanan. Ganun pa man, kumpiyansa si David na ililigtas pa rin siya ng Panginoon, na sa kabila ng kanyang mga paglabag, naroon pa rin ang awa at habag ng Panginoon. So yun po ang kahulugan ng verse na yan. David knew, kahit na siya ay may kamalian, David knew kahit na siya ay may karupukang taglay, ang Panginoon makikinig pa rin sa kanyang panalangin. Sa kabila ng kanyang karupukang kalagayan, sa kabila ng kanyang mga kamalian, naandyan ang Panginoon para siya'y pakinggan at iligtas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Verse 5, sabi po ni David, kung ako'y mahihiga sa pagtulog, muli akong nagigising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Nung isulat po ni Haring David ang verse na ito, halos ma-insomnia siya. Okay, bakit po siya halos ma-insomnia? Kasi yung pangatlo niyang anak na si Absalom ay nagrebelde sa kanya. Ibig agawin ng kanyang anak ang kanyang trono. Tinutugi siya ng mga sundalo ng kanyang anak at nais siyang ipapatay. Kaya si David noon ay nagtago. At napakahirap sigurong matulog kapag nagtatago ka. Pero ang sabi sa talatang ito, kung ako'y mahihiga sa pagtulog, muli akong nagigising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Kumbaga sinasabi ni Lord kay David, anak, matulog ka. Sa gitna ng takot, matulog ka dahil tiyak na magigising ka pa rin bukas. Amen. Marami pong Pilipino ang nai-insomnia dahil sa takot. Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung mukhang may insomnia. Basta natutulog yung katabi ko when atong insomnia. Praise God, pinagaling siya ng Panginoon. Amen? Pero marami pong Pilipino ang nai-insomnia. Dahil kagaya ni David, may mga malala po silang problema. Okay? Pero may pangako po dyan ang Panginoon. Pansinin ninyo ang sabi ng Panginoon, kay David, aalalayan kita. Sabihin nga po natin, aalalayan. Ganda po ng word na yan. Yung pong word na alalay or pag-alalay ng Diyos ay nagmula po sa Hebrew word na samak. At ito po ang kahulugan ng salitang samak. Ang ibig sabihin po ng word na yan ay palalakasin ang loob, patatatagin, hahawakan, pasasandalin, pahihigain ng husto, papahingahin, patitibayin, papaburan, at lahat ng pangangailangan ay ibibigay. Mga kapatid, yan po ang gagawin ng Panginoon kapag may mga oras sa buhay natin na halos hindi tayo makatulog, kakaisip sa mga problema. Palalakasin ang ating loob, tayo ay patatatagin ng Panginoon, tayo kanyang hahawakan, tayo kanyang pasasandalin sa Kanya, pahihigain ng gusto, bibigyan tayo ng kapahingahan, patitibayin, papaburan, at lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay. Kalbitin mo ang iyong katabi, sabihin mo sa Kanya, hindi ka nakakalimutan ng ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, siya ang iyong samak. May kaibigan po akong pastor noon na ganyan din ang pangalan, si Pastor Samak. May samak naman yun. Tawag taga Mahogany. Ganda pala nung kahulugan ng kanyang pangalan. Ano?
aalalayan tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pag hindi natin kayang matulog tuwing gabi, takot na takot lang tayo, iyak lang tayo ng iyak, sasamak sa atin ang Panginoon. Amen. Si Lord ang magbibigay sa atin ng kakayanan para makatulog. Kapag hindi natin kayang maging malakas, si Lord ang magpapalakas sa atin. Kapag hindi natin kayang magpahinga, si Lord ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Yung mga Pilipino po, hirap magpahinga. Tama ba? Hihiga na lang sa, tutulog na ako. Pero ang totoo, hindi pa rin makakatulog yan. Mamaya mag-i-scroll na lang ng phone. 2:00 na ng madaling araw. Ang isip niya very active pa rin. Purihin ang Diyos dahil meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Call unto Him and He will answer you. Kapag hindi natin kayang maging matibay, si Lord ang magiging matibay para sa atin. Amen mga kapatid? Amen. Lahat po tayo ay naharap sa pagsubok. At pag humaharap po tayo sa pagsubok, anong ginagawa natin? Maraming Pilipino ang ginagawa, pinipilit nilang maging matibay. Pinipilit nilang maging matatag. Kaya yung iba nagpo-post pa sa Facebook, kaya naman ako binigyan ni Lord ng pagsubok para ako ay lalong maging malakas at matibay. Pero ang totoo mga kapatid, hindi po natin kaya. Si Lord lang ang makakapagbigay sa atin ng kalakasan. Kailangan natin ng samak ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng samak ni Lord. Sabi mo sa nasa likod mo, isasamak ka ni Lord. Amen? Huwag mong sabihin, hindi, kaya ito binigay ni Lord para ako'y maging matibay, para maging malakas ako, kapatid, hindi ko kaya ang pagsubok. Life can be very difficult at times. Amen? And life can be very, very cruel, pero may pangako ang Diyos, He will samak us. Amen. Basahin nga ulit natin ang kahulugan ng samak. Palalakasin ng loob. Sabay-sabay. Palalakasin ng loob. Patatatagin. Hahawakan. Pasasandalin. Pahihigain ng husto. Papahingahin. Patitibayin. Papaboran. At lahat ng pangangailangan ay ibibigay. If you receive it today, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Lutheran Study Bible, when vigilance waned, God continued to protect and sustain. Kapag hindi na natin kayang bantayan ang ating mga sarili, ang Diyos ang gagawa nito. Pag hindi na natin kayang alagaan ang ating pamilya, pag hindi na natin kayang alagaan ang ating mga negosyo, pag hindi na natin kayang alagaan ang ating ministry, pag hindi na natin kayang alagaan ang ating sarili, God will continue to protect and sustain us. Kalbitin mo yung katabi, sabi mo sa kanya, aminin mo na. Hindi mo kaya. Sabi mo sa nasa likod mo, huwag mong sinusolo. Ang problem po natin ay pride. Okay? Ibig sabihin po ng pride, mas may tiwala po tayo sa ating sarili kaysa kay Lord. Minsan pinipilit natin kayanin, walang masama na sumuko. Sumuko in the arms of God. Because when vigilance waned, God will continue to protect and to sustain us. Pag hindi na natin kayang alagaan ang ating sarili, pag hindi na natin kayang kontrolon ang ating budget, pag palaging nababawasan ang ating ipon sa bangko, pag 20,000 na lang ang natitira mong kayamanan sa buhay, and then the following week, 15,000 na lang, halos zero na ang iyong kayamanan sa buhay. When vigilance wane, God will continue to protect and sustain. Amen. Amen. Tapik-tapikin mo nga ang ulo ng iyong katabi. Kung kakilala mo lang, ha? Sige, sa taas, sa taas. Ayan. Sabihin mo, iisa lang ang utak mo. At yung utak na yan, hindi nilikha ng Diyos para mag-overthink na mag-overthink. At pag nag-overthink tayo na nag-overthink, baka maganyo na tayo ng tuluyan. Okay, mag-krum-krum na tayo ng tuluyan, ng lubusan. That's why we need God. At gusto ng Panginoon, ibigay natin sa Panginoon ang overthinking, ang labis na pag-iisip. May mga Pilipino po, ewan ko kung nakaka-relate kayo, may mga Pilipino, isip ng isip, tulala. Pag tinanong mo bakit ka isip ng isip, anong iniisip mo? Hindi ko na nga alam kung anong iniisip ko, basta may iniisip ako. Isa parang nagiging sakit na, no?
Why? Because they're living lives apart from the Lord. Pero tayong mga nakakilala sa Panginoon, tayong may mga Kristo sa puso, meron tayong guarantee na hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon. Kaya ang pag-iisip, pwede nating i-upload kay Lord para ma-download natin ang kanyang kapayapaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 6, tingnan niyo po kung gaano katindi ang problema ni David when he wrote this. Ang sabi niya, ako'y hindi matatakot sa libo-libo na taong dumadaluhong. At sinabi pong dumadaluhong, umaatake sa akin sa lahat ng panig. Gaano daw karami ang kaaway ni David? Countless, no? Libo-libo. At saan daw nagmumula ang kanyang problema? Saan direksyon nagmumula? Sa lahat ng panig, kumbaga nako-corner na siya ng problema. Hindi pa natatapos yung isang problema, meron na naman. Kakagraduate mo pa lang sa isang problema, meron ulit. Kakatapos mo lang magbayad ng kotse, may huhulugan ka na naman, sa Bombay na naman. Naman pala, hindi na naman. Pwede rin na naman. Naniniwala po ako na takot din si David bilang tao. Pero tingnan niyo po kung anong lumabas sa kanyang bibig. Anong sabi niya? Sa gitna ng libo-libong problema, ako'y hindi natatakot. Kinausap niya ang takot. Narinig niyo yung sinabi ko? Anong ginawa ni David sa problema? Kinausap. Sabi niya sa problema, hindi ako matatakot sa iyo. Kaya kapatid, kausapin natin ang problema. Sabi mo sa katabi mo, kausapin mo ang problema mo. Eh, pastor, ang problema ko yung asawa ko, di ka kausapin ko na. Ayo, kausapin mo na, 3 araw na hindi nag-iibuan eh. Of course, it's a joke. At tinutuloy ko po dito, ano man pong problem natin, we declare something to that problem. Amen? Kung ang problema mo ay utang, kausapin mo ang utang, hindi ako matatakot sa iyo, mababayaran ka rin. Amen? Amen. Kung ikay humaharap sa panganib, nanganganib ang kalusugan mo, kausapin mo ang kalusugan mo, magiging maayos ka din. Amen. Makakaya nating harapin ang lahat ng pagsubok at problema sa tulong ng Panginoon. Kung nade-depress ka, kausapin mo ang depression. Depression ka lang. May Diyos ako. Lilipas ka din. Amen. Kausapin ang problema. Sige, bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Kausapin niyo sandali ang problema niyo. Sige. Gamitin niyo ang inyong mga bibig. Kausapin niyo sandali. Kung boss mo yung problema mo, sige, kausapin mo. Ito naman mura. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Tingnan niyo po itong verse 7, letter A. Tingnan niyo kung paano nag-cope itong si David sa matinding kalungkutan. Ang sabi niya, bumangon ka, O Panginoon, iligtas mo ako, aking Diyos. Dito po, pinipinta ng Diyos, pinipinta ni David ang Diyos na para bang siya ay natutulog. Parang yung sa awit, natutulog ba ang Diyos? Bakit niyo po nasabi na ipinipinta ni David ang Diyos dito na parang natutulog? Kasi ang sabi niya, bumangon ka. Ibig sabihin, nakahiga ang Lord, parang natutulog. Lumalabas, parang delayed si Lord sa pagsagot ng prayer. Pero kapatid, hindi po yan ang punto ng verse na yan. Ang point po ng verse na yan, hindi upang sabihin sa atin na ang Diyos minsan natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Amen. Sabihin mo yan sa katabi mo, hindi natutulog si Lord. Eh pastor, anong point ng verse na yan? Bakit sinabi ni David, bumangon ka o Panginoon? Eh di ang Lord natutulog. No, that's not the point. Ang point dyan mga kapatid, dahil tayo ay may relasyon sa Diyos bilang ating tatay, pwede tayong magsabi sa Kanya ng prayer of demand. Sabihin nga natin, prayer of demand. Prayer of demand. Na ibig sabihin kapag nasa crisis tayo, pwede nating usalin ang prayer of demand. Lord, tulungan mo naman ako. Lord, huwag niyo kaming pabayaan. Lord, tulong. Lord, tabang. Alam niyo tabang? Tulong. Lord, ang hirap ng accounting.
Lord, ang hirap ng algebra. Lord, ang sakit-sakit na. Tulong. Yan pong point dyan ni David. We can pray prayer of demand dahil tatay natin siya. Amen? We can pray prayer of demand. Kaya tingnan niyo po itong next verse. Verse 7, letter B. Sabi ni David kay Lord, sapagkat sinampal mo ang lahat ng aking mga kaaway. Sabihin mo nga sa katabi mo, nananampal si Lord. Nananampiga si Lord. Of course, hindi yung katabi mo ang sasampalin ni Lord. Okay? Hindi rin yung asawa mo, hindi rin yung kapitbahay mo. Ang tinutukoy dyan na sasampalin ng Panginoon, yung ating mga problema. Amen? Hayaan mo si Lord ang gumawa ng solusyon. Sasampalin ni Lord ang depression mo. Amen? Sasampiganin ng Panginoon ang lungkot mo para mawala na. Sasampalin ng Panginoon ang takot mo. Sampal-sampalin mo nga katabi mo sa likod. Sabihin mo, si Lord ang sasampal sa takot mo. Amen? At sabihin mo din sa iyong katabi, ipasampal mo kay Lord. Ipasampal ang problema. Praise God. Letter C ng verse 7. Ang sabi po dyan, nilagas mo ang mga ngipin ng masasama. Sabi ng ilang commentator, inihahalin tulad ni David ang kanyang mga kaaway sa mababangis na hayop na gusto siyang patayin at lapain. Pero kahit na raw anong bangis ng kaaway niya, kayang lagasin ng Diyos ang ngipin nila. Itatanong ko sa inyo, na-try nyo na bang magpakagat sa aso ng inyong kapitbahay? Na-try nyo na? Nagpakagat kayo? Talagang kagatin mo ko, Doberman. Na-try nyo nang magpakagat? Ha? Okay lang ba sa inyong magpakagat sa aso? Ako okay lang. Okay lang kagatin ako ng aso ng kapitbahay. Basta lagas ang ngipin. Okay? Kaya kapatid, maaaring nilalapa ka ngayon ng lungkot. Maaaring nilalapa ka ng bayarin. Maaaring nilalapa ka ngayon ng problema. Sige lang. Hayaan mo lang. Dahil sa mata ng Panginoon, lagas naman ang ngipin nila. Amen. Nilagas na ni Lord. Hindi ka mararabis. Dadaanan mo lang ang pagsubok. Pero pag lumipas, sasabihin mo sa iyong sarili, ba't ganun? Kinagat ako ng problema, pero bakit walang bakat? Bakit walang sugat? Kapatid, piniligtas ka ng Panginoon. Kaya kapatid, hindi ka kayang pinsalain ng kahit na anong kalungkutan. Ilan lang yung katabi? Ilang taon na siya sa mundo? 36 years? 42? 50? 65? Kung ano-ano ng problema ang lumapa dyan. Pero bakit? Tingnan mo, looking beautiful, pretty, and handsome pa rin, nakatayo pa rin. Kasi lahat ng problema niya, lahat ng problema ang kumagat sa kanya, nilagas ng Panginoon ang ngipin. Amen. Palapakan nga natin si Lord. Hindi ka kayang pinsalain ng kahit na anong kalungkutan. Wala na yung ngipin, lagas na. Yung bang aso na yung bang aso na lagas ang ngipin, kaya kang pinsalain? Di ba hindi? Parang pag kinagat ka ng aso na lagas ang ngipin, para ka lang sinusup-sup noon. Ano? Lagas ang ngipin eh. Kaya mga kapatid, ang diablo na siyang master ng takot, wala ng ngipin. Akala mo lang mabangis ang diablo. Akala mo lang nakakatakot siya, pero lagas ang kanyang ngipin. Ang diablo ay sinampal na ng Panginoon. Wala na siyang pangil. Kaya mga kapatid, itong verse na ito ay insulto sa kanya. Alam niya wala na siyang kapangyarihan. Kaya ang kaya na lang gawin ng diablo, pagpatahol sa isip natin. Pero hanggang tahol na lang siya. Hindi kanya kayang kagatin. Tingnan niyo po itong picture na to. Isang aso na walang ngipin. Ganyan ang ating kaaway. Amen? Kahit kagating ka niyan, okay lang. Ganyan pong itsura ng diablo, lagas ang ngipin. Nilagas ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen?
Kaya pag kinakagat-kagat kayo ng problema, huwag kayong mag-alala, hindi kayo matotrauma dahil wala yung ngipin. Aalagaan kayo ng ating Panginoon. Verse 8, last verse po. Ang sabi ng Word of God, nasa Panginoon ang kaligtasan, sumain yung bayan nawa ang iyong pagpapala. Nakanino daw ang kaligtasan? Nakanino ang solusyon? Nasa atin ba? Nasa atin bang pagpaplano? Nasa kaya ba natin gawin? Na kay Lord po ang kaligtasan, na kay Lord ang pagpapala, sa Kanya tayo lumapit. At sasampalin ng Panginoon, lalagasin ng Panginoon ang ngipin ng ating mga problema. Palakpakan po natin. Let us all pray. Sa oras na ito, I will ask all of you to spend time in prayer. At sa oras na ito, maaari mong gayahin si David. Maaari kang magbigkas ng prayer of the mind. Sinabi ni David, Panginoon, bumangon ka. Nagsabi siya ng prayer of the man. Ngayong umaga bilang anak ng Diyos, pwede kang magsambit kay Lord ng prayer of the man. Pwede mong sabihin sa Kanya, Lord, tulungan mo naman ako. Lord, ang tagal naman. Lord, kailan pa? Bilang mga anak ng Diyos, pwede tayo magsambit sa Kanya ng prayer of the man. Sige po, just a moment of silence and let us pray to God. Ngayong umaga, bagaman nakakatawa yung salitang sampal, pero let's ask the Lord na, Lord, itong problema ito, sampalin mo nga, Lord. Hindi tao yun, ha? Pwedeng sakit, pwedeng takot. Ano yung bagay sa buhay natin ang gusto natin ipaalis kay Lord, ipasampal sa Kanya, ipalaga sa ngipin? Sambitin natin kay Lord, Lord, itong pangil ng pagkakautang sa buhay namin, Lord, pakisampal mo nga. Lord, tanggalin mo nga ang bangis ng kahirapan sa aming buhay. Lord, tanggalin mo nga ang bangis ng takot sa aking isip. Lord, tanggalin mo nga ang bangis ng panghihina sa aking kalooban. Nasa Panginoon ang kaligtasan, sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon. Salamat, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Tawagin ko po si Pastor Nestor for our communion service. Tayo po tayo. Nalala ko yung sa teaching ni Pastor Joshua, yung awitin na there is no problem to be that cannot solve it. There is no mountain too tall he cannot move it. There is no storm too dark he cannot calm it. There is no problem, something like that. Because God will carry it through. He will carry our problem. Can you say amen? Yan po ating Diyos na naman sa atin. Buksan
buksan po natin ang ating communion elements. So, ito po ay ginagawa natin bilang tagubilin, pagtupad sa tagubilin ng ating Panginoon. Tapos po natin ang tinapay natin tangan. Sabi ko sa 1 Corinthians 11 from verse 23. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing traidorin ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, inaalala po natin yung tinapos na gawa ng ating Panginoon. Tagapin po natin tinapay na nakita. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inumin ito, pinagtitibay ninyo ang ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Puri ng Panginoon. Ayan, so isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Are we blessed? Amen. So, tingin po tayo sa ating mga katabi at sabihin natin, fear not, kapatid. God is with us. He is our samak. Ayan. So, ipalakpak na ang ating mga kamay sa mga kapatid na alam natin na tayo nagtagumpay na sa ating mga takot. So, tayo po ay dadakot ngayon sa ating pagpapasya. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po nating sambitin. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugatan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maaari na po tayo makaupo. So, ngayon po, tayo po ay mayroong bagong kasama. So, tawagin po natin si Miss Riza M. Reporen. Ayan. Maaari po ba kayong tumayo? Ayan. So, kawayan naman po natin ang ating kapatid. Sige po, tayo po tayo. Kawayan natin ang ating kapatid at sabayan natin ang ite. Welcome po sa ating bahay-sambahan. So, ituot po natin ang ating kamay sa ating bagong kasama. Ayan. Welcome po, kapatid. At ating po siyang ipanalangin. Yes, Lord, yes, Jesus. Muli, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pagdako nyo ng aming bagong kasama, Lord God, sa aming bahay-sambahan. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na kayo ang una sa kanyang buhay, Panginoon. Kayo maging sentro ng kanilang pamilya, Lord God. We know na sa bawat pangangailangan ng kanyang pamilya, Lord God, kayo ang patuloy na magbibigay. Fill her with your blessings, Lord God.
At dalangin namin na patuloy na siya ay makakasama namin dito sa aming bahay-sambahan upang mag-aral ng iyong salita at patuloy na lumalim sa inyong mga aral. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, dako po tayo sa ating mga announcements. Yan. Para po sa ating Sunday School for Kids for ages 3 to 11 years old. So, we are encouraging yung mga parents po ng ating mga anak to join our Sunday School for Kids. Yan po. And then, weekly prayer intercession every Saturdays, 7 a.m. onward. So, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to pray. Next po, ang ating weekly youth fellowship via Zoom is every Saturday, 6 p.m. Para sa ating mga kabataan, maaari po tayong mag-join ng ating youth fellowship. Next po is Sunday service. Meron po tayong morning fellowship which is yung ngayon po, 9 to 11 a.m. And we also have the evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. Yan, host a home prayer meeting for your family. Sabi niya, don't live your life alone. Sabi niya, pag-upo tayo ng ating prayer meeting sa ating mga bahay. Next po. Ayan. Salamat po. Para po sa ating exhortation to give, tawagin po si Pastor Nestor. Ako yung mag-report muna. Actually, para mag-report, pero nakasama na rin yung meeting. So, kahapon ho ay kadugtong po nung nakaraang Sabado na nagbukas tayo ng branch sa Caracas City. Kahapon yung naganap ang mga magiging elders doon na nagkaroon ho ng baptism seminar kahapon. And after that, baptism seminar, ginusto na rin nila magpapautismo. Palakpakan natin ang Panginoon. So, meron mo tayo itong siyang na mga napili, mga pangunahin. Pamilya po ng aking kapatid na si Rodel. Na sila po ang magiging people of peace na ating mag-coordinate ng gawain sa Kalaka. And by this coming Saturday, officially, magkakaroon po na doon ang worship service. Gagawin po ito tuwing alas 3 ng hapon ng Sabado. Lalayan natin until thereafter hanggang sa sila'y makatayo na ng lubusan. So kasama na rin namin kahapon si Joseph, si Lisa, para establish si Joseph yung mga kinakailangan requirements para sa gobyerno sa pag-create ng branch. Palakpakan mo natin ating Panginoon. Nanganay na ho, mayroon na tao na panganay, branch 001. Kaya ho sa isa mang babae na tisita, pag nanganay na, maaaring matagal bago mag-anak. Pero pag nagsimulang nanganay, magsusunod-sunod na po yun. So, ito natural. So para ho ba yun sa giving? Sabi nga as long as the earth remains, habang ang mundo ay mundo, seed time and harvest, heat and cold, winter and summer, day and night will never cease. Yung sabi na Genesis 8:22. Now, para sa ating giving, nais ko lang kung kasi marami na ho ngayong mga katubuan. Hindi na raw uso. Moderno na raw, wala na raw tithings. So, ang magkasabi ho niya ay ang salita ng Diyos. Pero maliwanag ko sa Genesis 8:22, as long as the earth is earth, remember our God is the Alpha and Omega. Hindi nagbabago. He is an eternal God. He doesn't change. Tingnan mo natin sabi sa Old Testament sa giving. Kung ito ba'y inalis na. Malachi 3:8-10. So, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? So, nasa Biblia po yan. Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At nagtanong pa kayo, papaano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi nyo binibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. 9.
Yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. Tingnan po natin sa New Testament. Mateo 23:23. Si Jesus Christ ho nagkasabi nito. So dumating na ho yung Panginoon. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari. Ibinibigay nyo ang kahit ibinibigay nyo nga kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa. Ngunit hindi naman niya sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Ito sabi, dapat kang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. So hindi ko sinusuperset, pero huwag nyo namang kaligtaan gawin ang mas mahalagang utos. Kaya sinabi niya sa Luke 6:38, magbigay kayo, wala na huli. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Gustong takal, siksik, bilig-bilig at umaabaw ka. The word of God is being preached. Pinapahayag ang salita ng Diyos, not just to be heard, hindi lang para pakinggan, but to be obeyed. At ang Diyos natin ay tapat. Amen. Kaya nung ako'y nabankrupt, ito po ang kapahayagan, prompting ng Holy Spirit. O paano ako naging nabankrupt? Kaya ho noong nangyari, nung kami wala na ni Mary, kami wala na ho talaga. Naubos na. Narinig na ninyong isang pang maaari nga, pakalang beses pa ito ito. Tulugan natin, bodega po ito. Ay hindi ko malain sa vocabulary ng mundo, hindi na kami maghihirap. Marami ko. Talagang marami mo kami hanap buhay at kumikita naman. Pero ako'y Kristiyano na narinig ko ang salita ng Diyos pero hindi ko isinasagawa. Pinakikinggan ko lamang. Hindi ko sinusunod. Pero nung maghirap kami, ultimo magbigay sa akin ng damit. Pinukwinta ko kung magkano yun at aking ibinibigay ang aking ako. Hanggang sa ngayon po, at siguro alam naman ninyo na I'm not just giving 10. We are giving 15%. Kasi sumanaman ang tuos, sigurado ko ulit sa 5%. So, kasama na doon, bukod ko na offering. Why I'm telling this to you? Tayo ho, nanganay na ho ang ating iglesia. Doon ho ay nangangailangan din simple at suporta. Kahapon nga lamang ho, nagkarga ako ng 700 crudo doon sa siguro malakas kumain yung trailblazer. Pagdating namin ng Alacapa, uwi na kami, nakita ko, bababa na ang kukulaki, kaya nagkarga ulit ako ng 300 para matistin ko ang bulso mo. At tamang-tamang level. So, nangangahulugan po ang Alacapa outreach. Pagka dadalhin mo sa sasakyan ng dito malaki-laki, ay sa mahal ngayon ng Kurudo, 700 na. Thanks be to God, may nag-volunteer na pong magbibigay ng sound system. At ipinapatuos mo namin yung mga gastos, bibili yung mga gamit pa doon. At simple tayo muna ho ang magbibigay. Kaya tayo, kasali ho kayo doon. Kukunin ho natin muna sa parent company, sa Blessing Main. At doon ho ini-establish para kung magkakaroon naman sila doon ng tithes of tithes. Ikasampung bahagi lamang ang dadalhin dito sa parent o sa main office. At ang 90% gagamitin sa operation doon. Then po ang set up ng plans. Kung nanganay na sa kalakap, maaaring may pangalawang magiging anak, maaaring naniniwala ako sa Alfonso, naniniwala ako sa Sambo. Yan po ang mga pinagbubuntis-buntis na. Amen po ba? Okay, so patalanin po natin ang ating mga kalooban ng Diyos.
Mapagmahal na Ama, naniniwala po kami na Ikaw ay Diyos na buhay. At ang mga salita mo ay magaganap ang lahat. Maaring wala ang langit at lupa, pero sinabi mo na iyong mga salita ay mananatili. Pinagpala mo kami, Panginoon, pagkat kami nangaligtas dahil sa biyaya mo. Pinili mo kami at salamat sa banal na Espiritu na pinagdalo mo sa amin bilang tatak ng pagiging anak mo. Kaya kami pinagpala mo ng Diyos. Lord, amin pong katulad po ni Haring David sa aklat ng Kronika at sa aming kalipunan sa umagang ito at sa maraming pa mga pagtulong namin gagawin. Aming ina-acknowledge na Ikaw ang lahat ng bagay sa iyo, because you said in your word in Psalm 24:1, ang langit at lupa at lahat ng naroon, Ikaw ay may-ari, aming Panginoon. So, tanggapin mo po ang aming kaloob at handog, maging aming mga ikapo, pagkat kami pinagpala mo. At naniniwala kami na kami magiging mabuting katiwala associated in your word. Kung napagkatiwalaan kami sa maliit na bagay, pagtitiwalaan mo kami sa malaki. For the sake of the kingdom, Lord, we give our thanks and offering to you. In Jesus' name, amen. God bless you. Ano po yung music tayo? I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I can see your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. Surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. Surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Manalangin po tayong lahat. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Our service is over. See you next Sunday. God bless you.